May mga video mula sa parada ng Pride. Kahapon sa West Hollywood, naghahalikan sina Manor at Kasia. Ibig ko sabihin ang tanging rooftop na gay party sa Gaza ay itatapon ka pababa. Nakakabaliw isipin na ang pagiging woke ay nangangahulugan na kabilang ka sa mga taong naniniwala talaga sa diktadura. Pero yun mismo ang ibig sabihin nito. Totoo talaga ang horseshoe effect. Kung iniisip mong progresibo ka, hindi naman talaga. Masaya akong makasama muli sa palabas ang kaibigan kong si Tanya Chikanovsky, na kilalang Hudyo sa buong mundo. Maligayang pagbabalik, Tanya. Kasama ka sa delegasyon ng Foreign Ministry para sa Pride. O napakapalad kong makasama ang grupo ng mga tao mula sa iba't ibang bansa, pati na ang ilang kilalang personalidad gaya ni Yuval Davis. Kasama natin si Brianna Wu, kasama rin natin si Eves Barlow. Lahat kami ay nandito ngayon. At kasama rin ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Guatemala, Venezuela. Ibig ko sabihin, dinadala dito ang mga tao para ipakita ng Israel ay hindi lang basta gumagawa ng pinkwashing, kundi sentro talaga ito ng kalayaan. Ito talaga ay isang lugar kung saan malaya kang maging kung sino ka bilang isang gay na tao. At ang makasama dito sa Pride ay napakaganda. Kasama ako dito ng isang linggo at nakita ko kung gaano kalaya dito. Pwede akong maglakad sa Jerusalem. Katatapos lang ng Jerusalem Pride. Oo, nasa Jerusalem Pride ako at ang ganda talaga. Sinasabi ko lagi, ang Jerusalem Pride ay parang political march, habang ang Tel Aviv Pride ay parang party lang. Noong nakaraang taon, nakansela ito sa huling minuto dahil sa digmaan laban sa Iran. Umaasa talaga ako na hindi na naman ito makansela ngayong taon dahil sa digmaan laban sa Iran. Oo, tama. Parang talagang mukhang nakakabaliw na pinagdadaanan na naman natin ito. Pakiramdam ko dapat natutunan na natin ang leksyon natin noon at kailangan na talagang maalis ang IRGC. Palagi mo yan sinasabi pero hindi pwedeng makipag-usap sa mga terorista at nakikita naman natin ito. Hindi lang ito tungkol sa Pride Parade pero sawam-sawa na akong laging nakakansela ang mga pagdiriwang ng buhay dahil may mga lumalabag sa tigil putukan na teroristang grupo. Yan mismo ang ginagawa nila. Oo, hindi ka pwedeng mamuhay kasama nila. Parang sinasabi mong noong dekada 40 hayaan si Hitler sa Germany at huwag alisin ang mga Nazi. Hindi pwede, hindi ka pwedeng makipagnegosasyon sa mga taong ito. At alam mo, ang mga taong ito ay particular na gustong patayin tayong lahat, lalo na ang makapangyarihang LGBTQ na komunidad na sumama sa misyong ito para sa Pride. Kaya oo, yan ang realidad na ginagalawan natin. Pero Tanya, interesado talaga ako bilang dating lokal na politiko na ngayon ay sumabak ka na rin. Mula sa pagiging napaka-epektibong aktivista, ngayon ay tumatakbo ka na para sa posisyon sa politika sa Los Angeles. Pakiusap, ikwento kong tungkol saan ang pagtakbo mo at ano-ano ang mga hamon mo ngayon. Oo, syempre, una, ang dahilan ng pagpasok ko sa lokal na politika ay dahil karamihan ay hindi alam na ang karamihan sa nakaapekto sa iyo araw-araw, higit sa lahat ay lokal na politika. At yan din ang nakikita mong nangyayari sa pambansang antas. Palagi ko itong sinasabi. Palagi kong sinasabi ang parehong bagay, Tanya. Pareho lang ang mga salitang binabanggit ko. Oo, dito talaga nagsisimula sa paligid mo. Ang mga politiko, sila ang susunod na umaangat. May mga pangarap din akong lampas sa lungsod. Kaya isipin mo, dadalhin ko ang mga paniniwala ko at lahat ng natutunan ko sa mga papel na yon din. Tama? Naniwala akong dapat magsimula sa lokal at maintindihan kung paano matulungan ang komunidad kahit may pagkakaiba-iba. At sa dami ng iba't ibang opinyon, kailangan mo pa ring makahanap ng paraan para matiyak na ligtas ito at makahanap ng paraan para matiyak na patas at pantay ito. At hindi ko alam, hindi laban sa mRNA, Hudyo, hindi laban sa mga Zionista, at hindi laban sa mga pagpapahalagang kanluranin. Ibig ko sabihin, oo, tingnan mo, malinaw na ang City Council ay nag-aalala tungkol sa paradahan at nag-aalala tungkol sa mga lubak at nag-aalala tungkol sa infrastruktura ng isang lungsod. Pero mahalaga rin sa akin ang puso ng lungsod at mahalaga sa akin ang mga opinyong kumakalat. At mahalaga rin sa akin na ang ating mga buwis ay ginagastos sa parang hindi naman talaga nararapat o hindi para sa ikabubuti ng lahat. Ano nga ulit yung salita? Hindi ko maalala.
Hindi naman talaga ito nakakatulong sa tao, 'di ba? Hindi naman talaga ito nakakatulong sa mga tao, pero parang bina-brainwash ang mga tao para isipin na, alam mo yon, kaya ako tumatakbo ay dahil ginagamit ang buwis ng mga tao sa mga bagay tulad ng mga serye tungkol sa karapatang pantao na inorganisa ng lungsod kung saan nagpapalipad pa sila ng iba't ibang tagapagsalita para magtalakay tungkol sa karapatang pantao. At binibigyan nila ng plataporma at binabayaran ang mga taong laban sa Zionismo. Pinalipad pa nila mula sa ibang lugar ang lesbian na lalaking laban sa Zionismo para magsalita tungkol sa karapatang pantao sa lungsod. Bakit kailangan mapunta roon ang buwis ko? Ngayon, hindi ako inosente o mangmang para maniwalang mapipigilan ko yon pagpasok ko sa City Council. Hindi ko talaga mapipigilan. Pero ang sisiguraduhin kong gawin ay ipaglaban na magkaroon din ng boses ang isang Zionista sa seryen yon at maiprepresenta rin sila. At kaya ako nagdesisyong tumakbo dahil ang mga tao ko ay napapaalis sa mismong mga lugar na pinalaya namin. Nagkaroon ng pagkakapantay-pantay sa kasal dahil isang magkasintahang Hudyo na parehong babae ang umapela sa Korte Suprema. Wow. Ang mga Hudyo ay laging nangunguna sa mga kilusan para sa katarungang panlipunan at ang West Hollywood ay 48% bahagi ng LGBT. Pero kapag sinabi kong bakla, yun talaga ang ibig kong sabihin. Hindi ko gusto ang salitang queer. Pero kung 48% ang bakla, talagang gay town na yon. At karamihan dito ay itinayo ng mga Hudyo, syempre. Ngayon, may mga parada na nagsasabing hindi welcome ang mga Hudyo at Sionista. At may mga video mula sa Pride Parade kahapon sa West Hollywood kung saan sina Manor at Kasia ay naghahalikan. Ang ibig kong sabihin, sa Gaza, kung may rooftop gay party, itatapon ka lang nila pababa. Sige, Yes ko. hindi ko maintindihan ginagawa or iniisip nila, parang nagpapakitang tao lang sila. Nakakabaliw kaya gusto kong tanggalin. Una sa lahat, sa tingin ko ay kamangha-mangha ito. Alam mo, dati rin akong lokal na politiko. At sa tingin ko, tama ka. Ang pagsiservisyo rin sa komunidad araw-araw at pagtulton sa mga pang-araw-araw na problema ng mga tao ay isang napakagandang pundasyon para sa isang karerang pampolitika. Talagang inilalapit ka nito sa simpleng pagtulong sa mga tao, pagkatutong makinig, at pagkatutong tapusin ang mga gawain. Ito ang tanong ko. Sabi mo, 40% bakla ang West Hollywood kung saan ka tumatakbo. Mas marami bang mga klasikong bakla masasabi ko? Siyempre, Tulad ng edad ko o yung nakakaintindi ng pagkukunyari at kabaliwan ng, alam mo na, queer, mga queer para sa Palestine na kilusan, at kung paano, alam mo na, ang pagpapakamatay. Ang empatiya ang namamayani sa mga gay spaces doon. Tulad ng log cabin, tinatawag nila silang log cabin Republicans, na galing sa klasikong LGBT na komunidad. oo, nabanggit mo sila. Kaya nagpapasalamat ako sa Log Cabin Republicans sa Gendorso sa pagtakbo ko. Sila ay kamangha-mangha. Ayon sa punto mo, yung mga may tamang pag-iisip, maka-Amerika, may malasakit sa kaligtasan, ayaw ng mga adik at walang tirahan na gumagawa ng masama, gusto ng normal na buhay, ay mga Republican. Kaya sila ang mga Republican na para sa batas at kaayusan. Kaya ako ay isang Republican. Isa pa rin akong feminist. Pro-choice pa rin ako. May mga pinaniwalaan pa rin akong pagpapahalaga ng kaliwa, pero napansin kong nawala na ang common sense nila. Hindi. At higit pa dyan, madali para sa akin makita na may mga anti-Semite ang Partido Republikano. Marami sila. Pero ang Partido Demokratiko ay anti-Semite. Nasabi ko na ito ng maraming beses. Yan talaga ang pagkakaiba. Ang Partido Demokratiko ay may mga taong nakakaapekto sa pagbabago sa Kongreso at nagtatangkang harangin ang pondo para sa Iron Dome. Kung natagumpay sila sa Kongreso, mas malala sana kalagayan ko at hindi natin ginagawa ang panayam na ito habang nangyayari ang mga himala. Oo, talagang totoo, talagang totoo. Nakakabaliw talaga. Sina Tucker Carlson at mga Republikano ay laban sa mga Hudyo, sumisigaw pa sa podcast pero wala namang nababago sa pulisya natin. At yung mga may tunay na epekto sa pulisya ay nasa panig natin. Oh, pero sa tingin ko, nilalabanan naman ng Partido Republikano ito. Ooh! Pinag-uusapan nila ito, sinasabi na hindi ito ang partido natin at sumuko na lang ang mga demokratiko. Dahil ito talaga ang partido nila, hindi nila ito nilalabanan dahil iyon talaga ang tunay nilang pagkatao. Kawili-wili. Kapag binibigyan mo ng plataforma ang may Nazi tattoo at sinasabi nilang, hindi ko alam na Nazi tattoo yon. Oo. At kapag pinapalakpakan mo si Mahmoud Khalil
at inilalagay mo si Ma'am Dani sa pwesto. Ngayon, lahat ng tungkol sa laban sa pagkaalkalde sa LA, pinag-uusapan lang natin ito. Pero nabibigla talaga ako dito dahil nandito ako, nasa Los Angeles ako, 'di ba? Kaya ang West Hollywood ay nasa Los Angeles County. Sa mapa ng West Hollywood, may mga bahagi nitong technical na sakop ng LA. Pareho kami ng zip code kaya kabilang pa rin ako sa Los Angeles pero nasa sarili kong lungsod ako. Hindi ako pwedeng bumoto sa mayor kasi tumatakbo ako sa city council at pwedeng ako ang maging mayor. Ibang laban yon. Oo. Tingnan natin, pero tinitingnan ko si Spencer na alam mo, syempre, alam mo, pwede naman tayong mabuhay sa sarili nating echo chambers, 'di ba? Kapag binuksan ko ang Instagram ko, puro kapareho ko na lang ng pananaw kasi in-unfollow ko na ang mga baliw. Pero sapat ang dami ng tao sa LA, sapat ang mga nanay, sapat ang mga bata, sapat ang mga taong natatakot kapag nasa labas sila at gustong magbago. At ang nakakabaliw dito, pareho sina Bas at Asisha na nasa gobyerno na. Nagsisilbi sila sa publiko pero pumapalpak sila. At ang nakakabaliw pa ngayon sa mga survey, nung dumating na talaga ang araw ng eleksyon, si Spencer ay pangalawa siya. Malayo ang agwat niya. Malayo ba ang lamang? Malayo talaga ang agwat. Maganda ang distansya niya kay Nithya, kaya medyo nagkaroon ako ng kumpiyansa na umaabante na kami. At ngayon, bigla na lang dumating lahat ng mga botong ito. At ang nakakabaliw pa, kapag tiningnan mo ang mga numero, hindi nadadagdagan ng mga boto kay Bas at hindi rin nadadagdagan ng mga boto kay Brad. Hindi nagbabago ang mga numerong yon. Biglang naging interesante ang mga numero ni Nithya. Talo siya sa sarili niyang distrito pero gusto pa rin siya ng ibang bahagi ng lungsod. At saka, mas marami pang boto para sa alkalde ng LA kaysa sa buong estado para sa gobernador. Isa yon sa mga poll na nabasa ko bago tayo magsimula na sinasabi nila na mas marami silang nabilang na boto sa laban para sa alkalde ng LA kaysa sa laban para sa gobernador ng estado. Anong nangyayari, Tanya? Pandaraya. Malakihang korupsyon ba ito? Totoo ba? Pandaraya. Ibig ko sabihin, may nakita akong ganito. Anong ibig mong sabihin? Gumagawa sila ng mga balota? Alam mo yon, basta nag-iimbento lang sila ng mga balota. Nabasa ko nga sa isang lugar na binabayaran nila ang mga walang tirahan ng $2 o $5 para bumoto. Narinig ko ring binabayaran nila ang mga homeless para bumoto. Oo, pero tingnan mo, hindi mo kailangan ng valid ID para bumoto. Pwede mong ipadala ang balota mo sa koreo. Pwede ring kunin at asikasuhin ng iba ang balota mo. Ibig sabihin, pwede kong punan lahat dito tapos papapirmahan ko sa isang tao. Pag inamin kong ako ang nag-harvest ng balotang ito, ilalagay ko na lang sa koreo at ipadadala. Sinasabi mo na kung hindi ako pupunta sa Skid Row at magbigay ng $20 sa isang tao para bilhin ang gusto niya. Pirmahan mo lang ang papel na ito at ilagay ang address na ito. Tapos ka na, nakaboto ka na. Nakakatawa naman yan. Hindi ako makapaniwala na may ganito tayong sistema ng pagboto. Wala akong magawa kung wala akong totoong ID, pero pwede akong bumoto. Sobrang nakakabaliw at talagang panlilin lang ito. Mali ba ako? Akala ko may batas na may federal na batas na ipapasa tungkol sa ID para sa pagboto kahit saan? Oo, pero ayaw talaga ng mga demokratiko. Wala ni isang may gusto dahil para sa kanila, ito raw ay rasista. Pero hindi ito papasa. Sa ngayon, hindi ako naniniwalang pumasa ito. Di ako sigurado, kailangan ko patiyakin. Nakakatawa lang talaga para sa akin. Kailangan mo ng ID para sa lahat ng bagay. Ooh! Kagagaling ko lang sa Amerika at sa mga meeting ko sa mga gusali sa New York, hindi ako pinapasok kung walang ID. Hindi ako makapasok sa ordinaryong gusali sa New York kasi hindi mo alam kung sino ang papasok. Hindi ako makapaniwala na pwedeng bumoto ng walang ID, ibig sabihin pwede kang bumoto ng paulit-ulit. Oo, at may mga tao, sa tingin ko may nabasa ako na parang may mga tao mula sa Pakistan na kung paano ay nakaboto sa eleksyon natin kahit wala naman sila dito. Hindi ko maintindihan. Nakakainis at nakakabahala, malaman na nakatira tayo sa lungsod na may dayaan sa pagboto. Sa totoo lang, mali talaga ang anumang uri ng pandaraya. Pero ang katotohanan na ginagawa natin ito, laban sa sarili nating interes. Parang tinatanggihan talaga natin ang isang tao na gusto lang naman ng normal na pamumuhay. Isang lalaki ang pumunta sa Skid Row para protektahan ang karapatan ng mga hayop. Oh. Si Karen Bass ay sinasampahan ng kaso ng maraming grupo ng mga aktivista para sa karapatan ng mga hayop dahil sa kanyang lubos na kapabayaan at kawalan ng malasakit sa mga hayop sa mga ampunan. Wala siyang pakialam.
Wala siyang ginagawa. Wala ring ginagawa si Nitya. Si Spencer lang ang may malasakit tungkol dito. Si Spencer ay nagmamalasakit na siguraduhing walang mga taong walang pirahan sa labas ng kanilang mga paaralan sa sekundarya. Bakit mo gustong pumasok ang mga anak mo sa paaralan na ganyan ang paligid? Sabi ni Nitya, hindi niya ito nakikitang problema at ito raw ang gusto ng LA sa kanilang alkalde. Naniniwala akong may masama at sinadyang nangyayari. Para sa akin, sinasadya ng Democratic Party na sirain ang Amerika. Parang at sigurado ako naniniwala na, alam mo yon, ang ika-11 ng Setyembre ay nandito na sa media ngayon. Alam mo, sabi nila ang mga kaaway natin ay hinahabol tayo. Pisikal, sa media, paaralan at politika, at mahusay nila itong ginagawa. Nakakatakot na yon na baka ang alkalde natin ay maging miyembro ng DSA. Talagang makakabaliw yan. At Tanya, ano ang nangyayari sa antas ng estado? Kasi may mga laban din kayo para sa gobernador na yon. Ooh! At mukhang sa unang pagkakataon, siguro mula pa noong panahon ni Schwarzenegger, maaring magkaroon ng republikanong gobernador. Umaasa kami, pero dahil sa pandaraya sa eleksyon, mukhang hindi na mangyayari yon. Si Steve Wilton ay nangguna pa nga sandali kay Becerra. Ngayon, alam mo na, si Tom Steyer ay paunti-unting umaangat. Ang nakakabaliw para sa akin ay kilala ko si Steve. Napakabait niya. Inendorso rin niya ako. Mahal ko siya. At isa rin siyang taong may sentido komun. Isa siyang matinong tao na gusto lang gawing mas ligtas, mas maganda, at mas masaganang lugar ang California. Isang lugar na gustong balikan ng mga may pera. Lahat ng yaman natin ay umaalis. Literal nating pinayayaman ang Florida. Hindi ka paniwala. Parang mga taga New York. Oo, nakakabaliw. Isa sa pinakamahusay nating lungsod. Kaya iniisip ko, paano hindi napapansin ng iba na sinasadya ito? Dapat mong tingnan. Ang LA at New York ang pinakasikat at pinaka-Amerikanong mga lungsod na maisip mo. Sila pa ngayon ang bumoboto sa mga taong may pinaka-kontra sa ideolohiya ng kanluran. At parang sila ang nananalo. Literal na ganoon sila. Parang yung mga pager ng Hezbollah na biglang sumabog sa mga bulsa nila. Ganito rin sa bawat kalsada at school board natin. Ayoko nang pag-usapan ang nangyayari sa mga paaralan at lugar na nagtutulak ng DEI initiatives. Kahit dati isa akong malaking taga-suporta nito. Mahalaga sa akin ang lahat at gusto kong maramdaman ng bawat isa na sila ay kinakatawan at pantay-pantay. Lahat ng yon ay para sa lahat maliban sa mga Hudyo. Kaya hindi ko na rin napaglaban ang espasyong yon. Parang nakakabaliw. Kasi kami na lang yata ang parang masamang bruha ng kanluran. Tanya, kamusta kampanya mo? Ano't sansa mo? Sa totoo lang, masasabi kong magandang chance ako. Una, dahil positibo ako at sobrang kompetitibo ako. Ayos yan para sa'yo. Kailangan mo talaga yan. Salamat. Naniniwala talaga ako na may kagustuhan para sa pagbabago. Sa tingin ko, may kagustuhan din sa pagtatalo. Alam mo, kapag may konseho, may 5 upuan yon. Sa 41 taon ng konsehong ito, wala pang republikanong naupo doon. Hindi ito partidong labanan. Wow! Tumatakbo ako, hindi bilang Republican, kundi bilang taong nagmamalasakit sa West Hollywood at nais itong maging maganda para sa lahat. Kaya hindi rin siya Republican tulad ni Spencer, pero ako rehistradong Republican. Kaya maraming tao ang galit sa akin, di ba? Pero sa isang konseho na may 5, kung lahat ng 5 ay pare-pareho lang at parang kinopya at dinikit, ano ang magagawa ninyo? Oh, wala. Kahit na sa huli, may isang bagay na maipasa na hindi pabor sa akin, okay? Or hindi ako sang-ayon doon. Pero kung nakatrabaho ko yon, kung naidagdag ko ang opinion ko, nadadagdagan ng halaga, di ba? Higit pa sa halaga. Higit pa sa halaga. Alam mo, sa maraming taon nung nasa City Hall ako, kahit na mayorya sila, nagagawa mo pa ring baguhin ang ilang bagay. Talagang naniniwala akong kaya mong makipagkasundo para sa mas magandang resulta at gumawa ng malaking pagbabago. Sigurado ako dyan. At labis kitang hinahangaan sa ginawa mo at talagang nagpapasalamat ako na naglingkod ka sa Jerusalem ng matagal. Alam mo, malaking pribilehyo talaga ito, Tanya. Kaya nang narinig kong tatakbo ka para sa City Council, sobrang natuwa ako para sa iyo dahil alam kong magiging masaya ka dyan, lalo na ikaw. Isa kang tao na namumuno sa pagbabago, na naniniwala sa pagbabago. Sa tingin ko, sayang kung hindi ka nila piliin. Sabihin mo nga, tumatakbo ka. Sa tingin mo ba may magandang tsansa ka? Ginagawa mo na lahat ng campaign events na ito. Nakakapapogod ang kampanya, Tanya. Alam ko gaano ka busy.
May magaganda ka bang natatanggap na feedback? Oo, nakakakuha ako ng feedback mula sa hindi inaasahang tao na lumalapit at nagpapasalamat dahil iba ang pananaw ko. Alam mo, parang may mga 10 tao na tumatakbo na sa totoo lang ay nakakatulong pa nga sa tsansa ko. Yung 10 tao na yon, pare-pareho lang naman ng opinyon. Tapos, nababawasan din nun yung bilang ng boto na kailangan ko. Maraming Russo sa West Hollywood. Russo ako at dito nagpunta ang magulang ko. Ayos. Oo, dahil sa Jewish Confederation, napunta sila sa West Hollywood. Hindi naman talaga naniniwala ang mga Ruso sa mga woke na kalokohan, di ba? Tama ba ako? Siyempre hindi. Oo, alam nila ang itsura ng diktadura. Tama, alam nila kung ano. Nakakabaliw isipin na ang pagiging woke ay parang paniniwala sa diktadura, pero yun talaga ang ibig sabihin. Sige. Hindi nila alam totoong horseshoe effect. Akala mo progresibo ka, pero inaalis mo lang ang sarili mong kalayaan na hindi napapansin ng iba. Kaya meron kang mga Ruso, meron kang ilan sa mga Hudyo, sa tingin ko, meron kang mga taong may common sense, at meron kang mga log cabin Republican. Kaya sa tingin ko, ibig kong sabihin, alam mo, iaalay namin ang mga espesyal na panalangin para sa iyo mula sa Jerusalem. Salamat. Dahil sobrang excited ako, kailan ang eleksyon? Nobyembre, 3. Sige, nakuha mo na. May oras ka pa. Pakiusap, Diyos ko, sana lalo kang lumakas at magtagumpay. Ang pagpunta mo rito, kahit abala ka sa kampanya, ay patunay ng dedikasyon mo. Hindi lang sa lungsod at kapitbahayan, kundi pati sa iyong mga tao, Tanya. Napakaganda talaga ng tinig mo. Bigyan mo naman ako ng pag-asa para sa California, alam-alam sa Diyos. Ano kaya ang mangyayari? Ang pag-asa para sa California ay nakasalalay sa mga tulad ko na sumasali sa laban. Umaasa talaga akong manalo dahil may mga nagsusumikap magpatuloy. Kahit hindi ako manalo, nagiging pundasyon pa rin ito para dumami ang sumali sa laban. Samayon ako. Alam mo, para sa hinaharap, yan ang pag-asa. Kung kaya kong tumakbo, kaya rin ang iba. Kaya nagbibigay ito sa akin ng pag-asa. Alam mo? Oo, totoo yon. Ayos yan, Tanya. Tingnan natin ang kalalabasan ng linggong ito. Tingnan natin kung makakasama ka sa MITSA kasama ang iyong kahangahangang delegasyon. Sana makarating ang lahat dito at magtagumpay tayo laban sa pinaka nakakalason na kalaban dito, doon at kahit saan. Oo, umasa talaga akong tuluyang wasakin ni Bibi ang nagdadala ng takot sa mundo natin. Alam mo, Israel ang muling magliligtas sa mundo. Inaabangan ko yon. Maraming salamat sa paggawa mo ng iyong bahagi. Salamat. Tanya, salamat. Maraming salamat.